pumapasok yan si Digong doon sa... Pakinggan nyo to ha, mga kababayan ko. Sagot ito sa mga bobong DDS. Sagot ito sa mga nagsasabing mahirap si Digong. Kalimutan nyo na yung may abogadong si Kapman na 150 million kada buwan. Kada buwan. Alam nyo po ba yung 150 million pag tinayo natin? Palasyo na yan. Hindi naiintindihan. Hindi naiintindihan ng mga bobot tanga yan. Bakit kulang sa kaalaman? Kulang sa kaalaman tong mga hinayupak na to eh. Walang ginawa lang ito kundi magmura ng magmura. Hindi nag-iisip eh. Di ba? Alam nyo ba? Yung buwan-buwan, 150 million, mansion na yan. Sobrang ganda at sobrang pabuloso na bahay na yan. Oh, tama mga kababayan eh. Kasi nakapaggawa ako ng worth 8 million mga kababayan na bahay. Oo, magandang-maganda na yung nagawa ko eh. Di ba mga kababayan ko? Oh, sabi dito na It's Just Me, 150 million sana binalik na lang nila sa mga Pilipino. Marami kaming mahihirap, di ba? Boss Mike, oo, kap ninyo boy, lighter. Uta, baka sapakin niya ni ninyo. O eto, ang katotohanan, makinig kayo mga DDS ha, para hindi kayo nagiging mukhang tanga sa mga sinasabi nyo. O, tingnan nyo mga kababayan, pasok! Eto ha, pakinggan nyo ang patotoo ni Kuya, pasok! At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho, Oo. at ako ang head doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay doon sa kabit niya. At ako ang tagabuhat. Grabe. Ako ang tagabuhat kasi akong head doon. At Kita nyo mga kababayan ko ha, lagi daw bumibili ng mga appliances si Digong sa tindahan na pinapasukan niya na siya po yung head doon mga kababayan. Lahat ng mga babae niya nireregaluhan ng mga appliances para mabengbang niya. Grabe no mga kababayan ko no. Sa bagay sa ganung itsura ni Digong eh. Sino ba naman yung mga papatol sa kanila no? Eh sa atin kahit na palamig lang ang palamig at hopya lang yung pang date natin sa isang babae. Aba. Diba, mga kababayan, nabibebeng-bang natin eh. Pero si Digong kailangan appliances. Eh, pangit eh. Eto, pakinggan nyo. Putik na yan, oh. Oh, ito na ha, pakinggan nyo muna habang ako manunubig. At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho, at ako ang head doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay doon sa kabit niya. Ala ka! At ako ang tagabuhat. Siya tagabuhat. Ako ang tagabuhat. Kasi akong head doon. At yung mga gwardiya niya, yung mga bodyguard niya, nakatingin lang, hindi man lang tumulong sa akin. Ayop yung mga bodyguard ni Digong. Biruin nyo mga kababayan, napakarami daw appliances ang mga nireregalo ni Digong sa mga kabit. Sa mga kabit. Kita nyo mga kababayan ko? Magre-regalo ng mga appliances, siguro kompleto yan. Lahat na yan. TV, ano pa, mga kababayan. Lahat na, refrigerator, lahat ng appliances, binibili daw. Eto, si Purong Pinoy. Ayan na nga eh! Ayan kita mo. Sige tuloy natin. Guy, doon sa kabit niya. Gusto nyong tapos gusto nyong gawing bayani yan? Huwag kayong magtaka kung saan kami nanggagaling kaya ganito kami kay Digong. Dahil marami kaming alam kay Digong. Tuloy. At ako ang tagabuhat. Siya daw ang tagabuhat. Maliwanag Ito yung mga saksi dapat. Ako ang tagabuhat. Kasi akong head doon. At yung mga gwardiya niya, yung mga bodyguard niya, nakatingin lang, hindi man lang tumulong sa akin magbuhat. Kapal ng mga mukha ng mga, yan
Oh, di ba? Addictus Rex, ano? Grabe, no? Makabengbang lang. Oh, ganun yun. Ganing. Oh, musta nga. Yumski, mayata latta. Guwapo latta syempre Punta doon sa Toyota niya. Yung Toyota na Hilux. Tagal na yan eh. Hindi nila lang tinapon kasi pang mahirap siya. Pampakita daw na mahirap si Digong. Yung lumang Hilux daw ang ginagamit. Kita nyo mga kababayan ko, gumagamit daw si Digong ng lumang sasakyan, yung Hilux, para ipakita na mahirap. Pero ang katotohanan mga kababayan, yung mga kwarta nakatago, kay Bastinga at saka kay Pulong, di ba mansion? Mansion, yung mga bahay noon. Si Sara Duterte, di ba ganun din ang style ng tatay niya? Sa style ng tatay, ginagaya niya. Sabi ni Sara, paiyak-iyak pa. Napakahirap ng nag-uupa sa Maynila. Anong klaseng drama yan? Drama ng drama si Blackstar. Di ba? Ganun yung drama nila eh. Pero ang totoo, hindi maitatago. Di ba? Pati yung bahay nila, hindi niya binago. Kasi pag binago niya, mahalata ang korupsyon. Kita nyo? Nasaan na yung bobong isang vlogger na yon? Yung idol ni, yung idol mo, Porong, taliwas dito kasi bobo to. Ando po ang mga Duterte ng pambabayad sa mga tao, bahay nga ni Duterte, bulok eh. Tama eh. Kita nyo, ang katwiran, ang babaw, bahay nga daw ni Duterte, bulok eh. Pero kung ang uunawain nyo, yung sinasabi ni Kuya kanina, mga kababayan, ito ang may silbi. Ito ba nakarating na sa bahay ni Duterte? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pasok! Kaya doon ko nung tumakbo siya bilang presidente, nung nagsalita siya na hindi siya korap, galit siya sa korap. Nalala ko tuloy. Ang sama-sama pala ng ginawa niya noon. Kita mo, Porong? Naalala nung tagabuhat ng mga appliances na binibigay sa mga kabit ni Digong? Di ba, mga kababayan? Naalala niyo, binibigyan tapos ganyan. Tuloy. Na halos lahat ng kabit niya doon kinukuha. Nako! Yung mga gamit. Kita nyo, halos lahat. Ibig sabihin, marami. Ibig sabihin, mga kababayan, maraming binebengbang si Digong. Tuloy. Ako mismo ang nagkakarga doon sa naglalagay doon sa sakyan niya. Yung driver niya, yung pumunta sa sa Senate na sinungaling. Yan, kita ko yan. Lahat ng mga gamit ng mga kabit niya noon, galing yun sa amin, kumpanya. Ganun sa kakurap noon pa lang. Hindi yan lumalapit sa manager namin. Binibigay lang sa akin yung yung listahan. Microwave oven, rice cooker, toaster. Basta lahat. Electric pan o anong kailangan ng kanyang kabit. Kabit! Sabi siguro ng kabit, bago bengbang, pengi mo ng appliances. Syempre, si Digong, alam nyo na. Daig pa kuneho. Bengbang gusto mo, appliances first. Di ba? Grabe talaga si Digong, manyakis. Doon sa amin kinukuha. Kasi Chinese yung may-ari. Kaya doon, nung tumakbo yan noong 2016, tinago ko lang sa sarili ko. Kasi masama kasi yung maging marites na lang tayo. Pero kitang-kita na ngayon sa flood control. Kita nyo mga kababayan ko, tinago niya na lang, sinarili niya na lang yung mga nasaksihan niya para hindi sabihin na marites siya. Pero ngayon, natauhan na. Di ba? Kaya maraming mga DDS, mga kababayan, ayaw na. Pasok. Alam pala niya na yung DPWH ay grabing korupsyon. At yung mga anak niya, nung nakaupo siya bilang presidente, ang lalaki ng mga confidential fund, hindi lang yung kay BBM ngayon na hiningi ni Sara. Grabe! Totoo yung sinasabi. Yung mga anak daw, ang lalaki ng confidential fund. Anong ginawa nila dyan?
Siyempre, nagnakaw sila ng nagnakaw. Ayop na yan. Ano? Sa mga bagong dating, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Lynn Mariano. Oh. Nabuhay sila sa pera Grabe, na no? hindi nila pinaghihirapan. Ay, grabe. Sakit nun. Nabubuhay sila sa pera na hindi daw nila pinaghihirapan. True! True lalo! Diyos ko. Oo. Ay sana mamulat na yung mga unggoy, ano. Tayong naghihirap para palamon sa mga pagnanakaw na yan. Oo. Kaya ibuto pa niyo yan sila. Oo. Si Sarah. Oo. Si Sarah nga halos nga hindi nagtrabaho yan sa City Hall. Hindi nga yung marunong humarap. Oh, kita nyo? Hindi nga daw. Hindi nga daw nagtrabaho sa City Hall, hindi nga daw humaharap. Kahit naman sa OBP. Hindi rin humaharap eh. Sa hearing na nga lang, takot na takot eh. Grabe, no? Mga Duterte, kawatan daw. Oh. Wala akong nakitang project niyan. Oh. Isang ginawa lang yan. Oh, wala daw nakitang project. Porong! Yung idol mo, si Sarah, di ba sabi nyo noon, Porong ganito, no? Ulitin natin kay Porong. Kasi si Porong, mga kababayan ko, kaibigan na natin dito kahit DDS yan. Sabi nyo noon, wala kang ikatakot kung hindi ka na, wala kang dapat ikatakot sa tukhang kung hindi ka naman adik. Tama naman. Ngayon, ang balik natin, wala kang dapat ikatakot, Sarah, sa hearing kung wala ka namang ninakaw. Tama. Wala ka dapat ikatakot, Sarah. Kung wala ka namang dinudugas, ninanakaw, hayop ka. Diba? Yung si Digong magaling sa bengban. Gusto. Loko rito si Porong. Si Porong mukhang ano na to eh. Kunyari lang eh, no? Eto na. Doon sa City Hall eh. Yung TV nila na nakalagay doon sa ano, sa sanggunian. Ng mga trabahante nila nanonood na ng TV, walang ginawa. Yun lang, sinabihan niya, tanggalin niya ang TV. Kasi ang laging trabaho niya, ang laging niya lakwatsa. Lalakwatsa ang trabaho. Ang lagi daw trabaho ni Sara Duterte, maglakwatsa. Totoo naman, nakikita naman natin, di ba? Pasyal lang ng pasyal. Siguro, nung panahon ng mayor siya sa Davao, yun, lakwatsa lang sila ng lakwatsa ni Amy. Grabe, no, mga kababayan, yung mga revelasyon na to. Gusto nyo bang panoorin to ng hindi ko bibigyan ng reaksyon? Press 1 sa gusto, ipi-play ko to, ipi-play ko to ng tuloy-tuloy. Press 1, gusto nyo pa bang panoorin ito para mas maliwanag sa mga manonood? Press 1! Diba? Game, press 1. Ayan, panoorin nyo ng buo. Pasok! At alam mo, pag pumapasok yan si Digong doon sa supermarket na saan ako nagtatrabaho at ako ang head doon, lagi yang kumukuha ng mga appliances at ibibigay doon sa kabit niya. At ako ang tagabuhat. Ako ang tagabuhat kasi ako ang head doon. At yung mga gwardiya niya, yung mga bodyguard niya, nakatingin lang, hindi man lang tumulong sa akin magbuhat. Papunta doon sa Toyota niya, yung Toyota na Hilux. Tagal na yan eh. Hindi nila lang tinapon kasi na mahirap siya. Di ba? Pati yung bahay nila, hindi niya binago kasi pag binago niya, mahalata ang korupsyon. Kaya doon ko nung tumakbo siya bilang presidente, nung nagsalita siya na hindi siya korap, galit siya sa korap. Nalala ko tuloy. Ang sama-sama pala ng ginawa niya noon. Na halos lahat ng kabit niya doon kinukuha yung mga gamit. Ako mismo ang nagkakarga doon sa naglalagay doon sa sakyan niya. Yung driver niya, yung pumunta sa sa Senate na sinungaling. Yan, kita ko yan. Lahat ng mga gamit ng mga kabit niya noon, galing yun sa amin, kumpanya. Ganun sa kakurap noon pa lang. Hindi yan lumalapit sa manager namin. Binibigay lang sa akin yung listahan. Microwave oven, rice cooker, toaster. Basta lahat. Electric pan o anong kailangan ng kanyang
kabit. Doon sa amin kinukuha. Kasi Chinese yung may-ari. Kaya doon, nung tumakbo yan noong 2016, tinago ko lang sa sarili ko. Kasi masama kasi yung maging marites na lang tayo. Pero kitang-kita na ngayon sa flood control, nalampalan niya na yung DPWH ay grabing korupsyon. At yung mga anak niya, nung nakaupo siya bilang presidente, ang lalaki ng mga confidential fund, hindi lang yung kay BBM ngayon na hiningi ni Sara. Nabuhay sila sa pera na hindi nila pinaghihirapan. Tayong naghihirap para palamon sa mga magnanakaw na yan. Kaya ibuto pa niyo yan sila, si Sara. Si Sara nga halos nga hindi nagtrabaho yan sa City Hall, hindi nga yan marunong humarap. Wala akong nakitang project niyan. Isang ginawa lang yan doon sa City Hall Yung TV nila na nakalagay doon sa sa sanggunian ng mga trabahante nila, nanonood na ng TV, walang ginawa. Yun lang, sinabihan niya, tanggalin yung TV. Kasi ang laging trabaho niya, ang laging niya lakwatsa at sumba. Puta, hindi naman halatang nagsusumba si Sara. Halata bang nagsusumba si Sara? Ano? Sinusumba niya yung mukha niya? Kasi yung mukha niya lang yung nagkakamasyal talaga. Tama, mga kababayan. Oy, thank you, kuya. Sana maliwanagan na lahat sila. Grabe, no? Mga kababayan, ano? Grabe! Nagsusumba. Puta, mga kababayan, yung mukha niya lang yung nagkakamasyal. Eto, tignan nyo. Alam nyo mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, unti-unti na nauubos yung mga DDAs. Eto. Mga DDS, alam niyo ba? Makinig kayo ha. Makinig kayo sa mga ganitong mga katwiran, no. Alam niyo ba mga DDS? Alam niyo ba, guys? Napansin nyo yung si Kuya, eto. Bisaya yan, mga kababayan. Alam mo yan, Purong ha. Yung kanyang punto, Bisaya.